Kaibigan, welcome sa ating vlog dito sa aking YouTube channel. Um, Sabi nga nila, ang isang tao kapag siniswerte tuloy-tuloy. Kaya siguro itong masasabi na swerte ng mga Yulo family, itong um, second son ni Angelica at saka ni Mark Andrew Yulo na si Eldrew, dahil lilipad na siya bukas patungong Japan at simula na ng kanyang matinding ensayo, preparasyon para sa darating na mga competitions na lalabanan niya. And ito na siguro marahil ang pinaka matinding training na pagdadaanan niya. Kasi if you remember, bago sumalang si Carlos Yulo sa Olympics nung nakaraan, dito muna siya sumalang sa Japan. And isa sa mga magandang factor na si Eldro ay sa Japan mag-training, dahil para matutukan talaga siya nung nag-train kay Carlos. At mukhang yung trainer na to ay hindi na si Carlos ang ititrain, kundi si Eldro na talaga. So, yan ay isang magandang balita na talaga naman. Mukhang si Eldro ang tututukan ng coach na to. Magandang sinyalis ito para sa batang ito, dahil parang nangangamoy swerte ang kanyang karera sa pagiging Olympian. So, probably itong pag-alis niya papuntang Japan, by December makakabalik siguro siya bago magpasko. Antayin lang natin, tingnan natin kung ano yung update. Ihatid ko naman sa inyo lahat ang mga kaganapan para hindi kayo maiwan ng todo-todo. So, pero syempre, habang ito lang ang sagap ko na balita, pagtiyagaan nyo na lang, kasi may nagsasabi dito na, naku, ikaw lang naman nagsasalita. Ako nagsasalita para sa ibalita sa inyo yung kaganapan, kung ano ang mga updates. Ayaw nyo ba noon na ina-update ko kayo na hindi nyo na kailangan mag-research pa, at dito lang ay mapapanood nyo, mapapakinggan nyo yung updates ng kay Eldro at sa Yulo family. O, di ba? Na nag-Singapore si Angelica, di ba? So nakabalik na sila, and isa sa mga gustong-gusto rin ni Angelica na makapagbakasyon din. Kaya yung mga bashers sinasabi na ako binigyan lang ng 1 milyon, binakasyon na. Mali ang chismis, mali ang inyong interpretasyon, dahil yung ticket na yon na bili na yon prior to that, di ba? At saka hindi si Angelica ganun na gastador, hindi. Kilala ko siya, hindi siya ganun ka daling magbitaw ng pera. At alam ko na bawat sintabos na kinikita ng anak niya, pinapahalagay niya. Tulad ng pagpahalaga din niya sa pera ni Carlos. And kahapon, nagulat nga ako kahapon kasi ang sabi niya sa post, may new lawyer. So sabi ko, bakit nagpalit ka na ba ng abogado? Tumawa siya kasi nakalagay doon, may bago siyang law firm na pinuntahan. And sabi naman niya, hindi daw niya pinalitan si Attorney Fortune. Kumbaga, ito yung firm na to na pinuntahan niya ay isang parang nagmagandang loob sa kanila. Nagmagandang loob para ayusin na yung may transfer na yung title talaga ng bahay nila sa Cavite, kasi binibenta nga nila yon. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi siguro nabibenta, kasi pagdating sa title, hinahanap ang title, hindi pa na totally na transferred. So hindi pa nila nakukuha yung title ng bahay. So isa yun sa mga dahilan siguro kung bakit hindi pag gano'n nabibenta. Pero hopefully mabibenta na to, kasi naayos na nga yung title, transferred title. Kasi parang kung hindi ako nagkakamali, yung bahay na yon may unang may nagmamay-ari, tapos pinaganda ni Angelica. Nung binili nila yung bahay, pinaganda yung bahay, ginandahan yung loob, yung decoration, lahat, pati ang mga gamit, sobrang magaganda din ang mga nasa loob. So isa yun sa mga dahilan kung bakit nga nakahiram si Angelica kay Carlos Yulo ng pera noong time na yun. So yun yung dahilan din kung bakit may
nasa picture siyang lawyer na sinasabi na may bagong lawyer siya, pero ang lawyer pa rin niya ay si Attorney Fortune. Natatandaan niyo ba nung kanyang press con, si Attorney Fortune ang nasa harapan niya, ang nasa tagiliran niya. Si Attorney Fortune talaga ang nag-assist sa kanya that time. So, kaya sa mga bashers na, naku, yung 1 million daw, inuubos na, ginastos na. Diyos ko, kahit ginastos na ni Angelica yun, wala na kayong pakialam doon, mga bashers. Dahil hindi naman pera nyo yun. Ibinigay na yun, ipinagkaloob na ni Chavit Singson yun sa pamilyang Yulo. So, pabayaan nyo na kung ginastos man o whatever. Pero ang pagkakalam ko, inilagay sa bangko. Diba? Yun, diba? Maganda na yun kasi may paglalagyan sila ng kanilang mga kinikita. Lalo na si Eldro ngayon, kung talagang magtuloy-tuloy na nga siya sa kanyang pag-training. At saka, ang pagkakalam ko pag may ganyan training na nagsisimula na ng training, simula na rin, umpisa na rin ang kanyang tinatawag na honorarium. Kumbaga yung kanyang parang hindi masasabing sweldo kasi hindi naman siya nag-work. Ang sweldo ginagamit lang sa nag-work. Kumbaga allowance, yon, allowance. Tapos yun yung naiipon, kumbaga doon naiipon ni Eldro sa bangko din ang kanyang kinikita. At syempre, para sa mga taong nagtitiwala din kay Eldro at nagmamahal kay Eldro, marami pa siyang gustong patunayan. Ang gusto niya sa sarili niya ay maging successful talaga at ma-achieve niya yung na-achieve ng kuya niya. So yun, malinaw ang mga spekulasyon ng mga tao na nag-abroad si Angelica, ginastos yung pera, tapos nagpalit ng abogado, hindi totoo yung nagpalit. So yung pa rin ang abogado niya, si Attorney Fortune pa rin, at yung abogado na, yung law firm na nakipag-meeting sa kanya, ay yun na nag-aayos ng transfer ng title ng kanyang bahay sa Cavite. So, maliwanag kasi may mga chismis na kasi nagpalit raw siya ng abogado whatsoever, ganyan. Wala po, hindi totoo po yun. At si Eldro po ay paalis na rin bukas, papunta ng Japan, at doon na siya magte-training. At ang magte-train sa kanya, yung nag-train din mismo kay Carlos. Pero si Carlos hindi pa yata magte-training ngayon kasi baka next year pa siya magte-training. So hindi pa sila magkikita ni Eldro doon. Pero itong si Eldro, wala nang pakialam kung magkita man sila ni kuya niya o hindi, or mag-cross man ang kanilang landas kasi nga, minsan na rin siya nakiusap, di ba? Minsan na rin siya nakiusap kay kuya niya na, kuya, bumalik ka na. Pero hindi siya pinakinggan ni Carlos. So, ang bata nag-move on na rin, nag-move forward na rin para makatutok na rin sa kanyang pagtitraining. So, wala na rin siya pakialam kung magkita pa sila o whatever, kung pansinin pa siya o kung ano pa, whatever. Okay na yun kasi nag-move on na silang lahat. So, basta nakatutok lang siya ngayon kung anong gusto niya, yun ang tutukan niya talaga. Yun ang gusto niyang marating na makarating sa Olympics talaga. So, sana hopefully palarin, maging kinatawan ng ating delegasyon sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa US Olympics. Ayan. So, hopefully maganda ang kahihinatnan. So, yun, kung magkita man sila doon sa US, hindi fine. Kung basta, ang mindset ngayon ni Eldro mag-training at marating niya kung anong gusto niyang marating. At napakaganda ng mindset ng bata kasi bata pa lang, maganda yung pananaw niya, maganda yung ano niya sa buhay. Kung ibang bata, walang pakialam yan, laro-laro lang, puro siya hindi, tutok talaga. Iba talaga yung mindset ng bata nito. Talagang, dito ko talaga hinangaan siya dahil talagang naka-focus sa kanyang pamilya. Kumbaga, yung kabiguan nilang lahat sa kuya nila, yung frustrations nila, parang siya yung magpupuno sa lahat ng mga naranasan nila ngayon, naranasan ng pamilya niya ngayon. Kasi ang pangako niya talaga, hindi siya magla-love life hanggat hindi pa siya successful talaga. Tama naman, di ba? Hindi, at gusto niya, pag nanalo siya, bibilhan niya ng farm ng papa niya. O, di ba? Ang ganda ng kanyang sa father niya, di ba? So, maganda yun. Magandang sign yun para kay na pagpapalain siya ng nasa taas. Pero lang naman, di ba? Ganun lang naman ang buhay, di ba? Kung sumunod ka sa mga magulang mo, hindi ka mapapahamak. Kung magsuway ka sa kanilang mga inuutos, sa kanilang mga kagustuhan, may possibilities na malagay ka sa alanganin. So, pero kung sumunod ka lang sa gusto ng mga magulang mo, lalo't bata ka pa tulad ni Eldro, masunuring bata, ay nako, tsak, magiging successful ito. So, yan lang muna po mga kaibigan ang ating
news for today. Ayan. Until next time, tutok lamang po at mag-subscribe na sa aking YouTube channel. Salamat po!